Okay, good morning Umpisa na naman ang araw natin kagigising ko lang. Bali, mag laba day ngayon. Laba day. Laba day. Lalaba muna ako. At least dito medyo hindi mahirap maglaban like sa Pilipinas. Kalaba ako puro kamay. Ayoko kasi gumamit ng washing machine eh. Hindi ako sanay gumamit ng washing machine. Nasa Pilipinas ako, pakiramdam ko di nalilinis ng washing machine yung labahan. Kaya puro pa kamay talaga ako. Eh dito, sobrang lalaki naman ng mga labahin dahil puro jacket, jogging pants, mga pang winter jacket. So, tsaka yung washing machine dito, nakakaigno eh. Pag lagay mo, kasama na dryer. Washing tas dryer na. So, okay. At least, madali lang. Unang gamit ko nito, igno talaga ako. Di ko alam kung paano gamitin eh. Laking laking bundok. Okay, so maglalaba muna ako. Alright? Dito may tingin. Ano po isa? Siya naman ang maghuhugas ngayon. Ay ma. Ay, ang buhok. Ha? Yung ang buhok. Ano naman? Nahiya siya sa buhok niya. Eh talaga, nasa bahay lang naman eh. Walang suklay dito. Di uso. Hindi ko sa suklay. Order muna tayo ng pagkain. Bali nag-order na lang ako pagkain pang dinner mamaya. Baka di na ako makapagluto. Hindi ko rin alam kung may lulutuin sa restaurant eh. Kaya order na lang ako. Pangkain ko lang naman. Kung sakaling man gusto nilang kumain, lulutuan ko na lang sila kung ano yung pwedeng lutuin dun. Pero di ako, baka di kasi ako makapagluto ng pagkain pang maramihan. Okay, kuha natin. Lagyan natin sa bag. Ay, bali pang dinner ko na yun mamaya. Bali pang dinner ko na siya mamaya. Baka kasi di na makapagluto eh. Sakto ko pumasok. Tsaka
Hindi rin nagsabi, mga amo ko kung may lulutuin ba eh. Yung ibang staff naman, kung gusto nilang kumain mamaya, kung ano na lang yung pwedeng maluto doon na mabilisan, yun na lang lulutuin ko sa kanila. Mahirap din mag-isip ng lulutuin. Lalo kung hindi ka naman namamalengke ng pangluto, kung ano lang yung available doon, yun lang yung pwede mong lutuin. Kaya kung makikita nyo, mas madalas sa niluluto ko, manok. Kasi yun yung meron doon eh. Minsan, nagdadala sila ng pwedeng lutuin. Nari, karning baboy, baka, buto-buto, kung ano man. Ayun, mas okay yung ganun. Pero pagka wala, halos pare-parehas lang naluluto ko. Eh ngayon, saktuhan na ako papasok. Kaya, bumili na lang ako ng pang dinner ko. Tapos sila, yun nga, lulutuan ko na lang kung ano pwede maluto doon, okay? Alright. Okay, nakarating din. Ay, buti hindi ganong malamig ngayon. Nilipat ko pala tong jacket hang rack namin dito sa loob kaysa doon sa likod. Pag sa likod kasi ito matama sa freezer. Nirapan akong buksan. Nilipat ko dito. Kaya nga, gaya ng sabi ko dati sa luma kong video, ang problema pag ganito nga winter, malamig sa labas. Pag dahil sa kapal naman ng jacket mo para maprotektahan ka sa lamig, init naman sa loob, basa ang likod ko. Hello. Okay, gear up. Gear up. Yan. Sabak na ulit. Let's go. Ganto pagka hindi busy. Kakast ako ng, kung may laro NBA, kakast ako ng NBA sa TV para nakakapanood. Libang-libang pagka walang customer. Pag kung ano naman, pag kung anong palabas, minsan hockey, minsan NBA, minsan UFC, kung anong may cast, minsan movie. Ganyan ang gawain dito pag DBC. Tamang nood-nood lang, relax. Yan naman ang yan naman ang mga pangyayari dito pagka yung gantong hindi na masyadong maraming customer. Konti lang ka talaga customer pagka ganito yung pagkakatapos ng Pasko. Pero bukas, yan, marami yan sigurado. Kasi New Year's Eve, marami yan dito. Pero maaga kami magsasara bukas eh. Kaya sana bumukso sila kaagad ng maaga, tapos sa gabi sana paunti-unti na lang para makauwi rin kaagad. Lang minsan pagka wala talagang customer, tamang upo dito, tambay, relax. Antay ng order. Tulad ngayon, mag-isa lang ako. Sa dalawang station, mag-isa lang ako. Fryer, tsaka kitchen, kasi nga yung DBC. Kanina, tatlo kami, bali yung asawa. Yung isa sa may-ari, yung babae, asawa niya ako. Siya yung kasama ko dito. Dahil nga, di na busy, malis na. Kaya mag-isa lang ako, dalawang station. So, yun. Ayos lang, chill lang, ganyan lang. Please. Ika nga, sabi nga ng mga ibang chick dito pagkagayon hindi busy. Easy money. Pupupo ka lang. Pero kailangan mo pa rin syempre gumawa kasi nanonood yung amo sa CCTV. So pagka from time to time, kilos-kilos ka, linis-linis, walang pwedeng gawin, gagawin mo. Yan, para pagka tumingin sila sa CCTV, nakikita may ginagawa pa. Pero syempre, gagawin mo naman talaga dahil trabaho mo.
Pero ipakita mo pa rin syempre. Kasi minsan natatapag na wala kang talagang ginagawa. Tapos kami sa gagawin. Tapos sa katingin sila sa CCTV. Akala nila wala kang ginagawa. So, yun. Kaya from time to time, kilos-kilos ka talaga. At least hindi sobrang pagod, diba? Yan talaga ang trabaho. Bukas, maaga naman ako. Kasi maraming lulutuin na pang-prepare. Prepare ako ng mga, mga sauce na naman. Nauubusan mo yung mga sauce, mga garlic sauce, squid sauce. Maglilinis na naman kami ng hood ni paring Jerby. Kaya maaga kami bukas. Okay na, chill lang. Tama. Ito. Muni-muni. Right? Maganda yung laban niya eh. Philadelphia at saka Grizzlies. Overtime. Nakatapos na. Ganyan-ganyan lang ako. Tunod lang. 42 seconds. Alam mga 76ers eh. Uy. Ay, nako. Mukhang double overtime pa. Mukhang double overtime pa nga. 10 seconds. Ah, 18 seconds pala. Akala ko 10 seconds. 18.3. Yan na. Magdo-double overtime pa. Ganito gawain ko pagka hindi busy. Seryoso sa panonood. Seconds. Edgecomb, titira ng 3. Bang! 1.7 seconds. Edgecomb, the hero. Ayan na, ano kayang gagawin ni Ja Morant? Tapon sa malayo. I-tres mo, overtime. Para may panunurin pa ako. Pasok mo para may pagkakaabalahan pa ako. Pagkatapos niya wala na. Walang yan, nag-time out pa. Time out muna. Natin kung mag-double overtime pa. 1.7 seconds ang natitira. Seldamang inbound. Muntik pa. Okay. VJ Edgecomb, the hero. Tapos na. Maghuhugas pa ako ng mga hugasin dito ng dine-in. Halaya. Hugas na ako. Makaluma tong restaurant namin. Tagal na nito eh. Kaya yung configuration ng kitchen niya ganito. Wala kami yung katulad sa lahat ng restaurant na nandito. Tsaka lahat ng restaurant ng amo ko. Sa mga restaurant ng amo ko, lahat sila merong dishwasher talaga. Dito wala, mano-mano. Ang setup ng kitchen dito parang ano eh, kitchen ng bahay. Tayo. Pag ako kasi ang kitchen dito, lalo ngayon, ako yung kitchen, tapos ako pa yung fryer, ako din yung naghugas. Kasi kung sino yung kitchen, siya yung maghugas.
Tayo magliligpit ng kung ano-ano. Kaya doble trabaho pagka dalawang station ako. Pero nangyayari lang naman yan pagka yung mga hindi busy na araw. Pero maraming beses din na pagkakataon na dalawang station ako tapos sobrang busy. Bagay, sa tagal ko naman din kasi dito, tsaka mahuhusay din yung mga nagturo sa akin. Kaya ko naman gawin, kaya ko nung pagsabay. Experience ba? Sa tagal ba ng experience na? Yeah. Kaya natin gawin. Isang mesa lang yung dining namin. Tapos pagkatapos ito, yung mga bagong deliver na gulay, babalot ko ng stretch film ng all-purpose wrap para hindi madaling mabulok pa. Diba? May laro pa pala. Detroit versus Lakers. May mapapanood pa ako. Babalot natin to Chinese cabbage. Para di siya expose sa hangin, para di siya madaling bulok. Bagay, mabilis naman itong magamit eh. Ako mamaya, hiwain ko na dito eh. Gusto ko lang lagi siyang nakaganto para hindi madaling malagtag. Mamaya lang, baka hiwain ko na rin ito. Mabenta kasi ito eh, ginagamit namin ito sa ano eh, sa luxury cucumber salad. Eh, mabenta yun. Tsaka maramihan yung serving. Bali yung parang isang ganito. Mga dalawang serving lang to eh. Ay. Ay, bago may order ako ditong soup. Tawag nila dito ay dough drop soup sa Chinese gatatang. Tapos lagyan lang ako ng cabbage. Yan. Tapos lagay ng mga seasoning. Tapos, lagi kami may naka-prepare na boiling water para mas madaling kumulo para sa mga soup. Tapos, gagawa tayo ng dough. Kuha tayong harina. Tapos, mix natin siya. Yan. Balik ko tayong harina. Tapos, lagyan natin siya ng tubig. Mahina lang. Yan. Tapos, mix natin siya. Kaya siya tinawag na dough drop soup kasi ang itsura niya ng dough na to parang yung pinatak sa tubig tapos nabuo na maliliit, parang gano'n ang dating niya.
Pero sabi sa akin ng ibang chick dito, lalo yung mga matatanda, yung dough drop soup daw sa China talaga, yung ginagawa nila. Eh, parang, kasi basa siya na dough, tapos unti-unti siya maliliit na patak sa soup. Habang kumukulo yung soup, pinapatak siya. Hindi ko alam kung ano talagang, ano nito, basihan kung ba't ganito yung gawa nila dito. Pero sabi nila, ang original daw, sabi nila, ko rin sigurado. Dito lang din naman ako natuto nito. Yun nga, basa yung dough, tapos unti-unti siyang pinapatak sa kumukulong soup na. Eh dito, ganito ginagawa namin. Yan. Nakikita niyo yung mga maliliit na parang flakes. Yan. Yan. Nilalagay yan dun sa, ano, sa kumukulong soup. Tapos para siyang mangyayari pag naluto siya, para siyang ipinatak-patak din. Siya. Yan, ganyan siya parang, tapos magtitira ka rin ng konting hindi pa nalagyan ng tubig, yung mga hari-hari na pa, para yun din yung magsisilbing pang palapot niya. Okay? So ayan ho, no, kumukulo na yung soup natin. So bali, unti-unti natin siyang ilalagay. Tapos mix. Dito na rin ako natuto na magluto na ang gamit chopsticks eh. Halos lahat ng luto na ginagawa ko dito, chopsticks ang gamit. Unti-unti lang. Para di siya magdikit-dikit. Hindi siya magbuo na parang bilog-bilog na bilo-bilo. Kailangan mo siyang haluin. Saglit lang naman siyang lutuin. Pag kumulo na siya, tayo mo lang mga 20 to 30 seconds, so okay na yan. Luto na yung dough niya. Kasi manipis lang naman yung dough. May mix-mix lang natin hanggang sa pinakang ilalim para hindi dumikit yung mga dough sa ilalim. Madaling hugasan. Ano, tapos na, nalagyan natin dito sa take-out bowl. Tapos lagyan natin siya ng sesame oil. Ngayon, talagyan din natin siya ng green onion. Sina. Tapos, lagyan natin siya ng stretch film para hindi ko mawala yung takip. Tapos, i-take out natin. Ilalagyan lang naman namin ng plastic para madali siya ilagay dun sa paper bag. Kasi mainit eh. Para dito hawakan nung server para ilagay sa paper bag. Shoot niya na sa paper bag. Gano'n lang yan. Okay? Ayan no, di ba? May laro pa. LA versus Detroit. Hindi may iba panoorin pa ako. LBJ Mintes. Ay, pumasok pala. Okay. Nood muna ako. Oh. Labas muna tayo. Grabe ang ang foggy. Ang usok sa labas. Usok, di usok, fog. Fog nga, foggy nga, di fog. Usok ka dyan. Di ba? Grabe, oh. Oh, ang paligid, oh. Sobrang labo. Animoy ghost town, eh. Marami ditong nakapark na sasakyan. Karamihan dyan, dun sa
May ano kasi dyan parang laruan. Parang yung mga mind games, board games, yung mga ganong klaseng games. Hindi ko alam kung ang tawag doon. Yan. Grabe oh. Sobrang foggy, sobrang dilim. Kaya siguro wala kaming customer ngayon eh. Madilim yung daan, malamang sa malamang zero visibility yan sa mga dumadaan na sasakyan. Highway yan eh, ayun oh. Kaya siguro konting lumalabas ngayon. Gusto na lang nila mag-stay sa loob ng bahay nila. Hindi ganong malamig ngayon. Nakakalabas nga ako ng ganito, walang jacket oh. Ito. May skincare nga pala dito. Yan. Pilipino may-ari niyan, ang doktora niyan, Pilipina. Grabe oh. 9:30 pa lang ng gabi. Pasok na ulit ako. Baka may order. At ayun na nga ho, isang araw na naman po ang natapos. Hi. Naputol na ulit ang pagbibideo mo kanina. Kasi last hour naging busy pa kami. Napuno bigla yung dining namin alas 10. 11:30 last order namin. Bigla napuno yung dining namin. Tapos nagsunod-sunod din yung take-out orders. Ayun. At least nakita niyo naman kanina, hindi naman ako pagod. Mahaba-haba din yung time na nakapag-chill-chill lang tayo, kaya okay lang. Alright, so hanggang dito na naman ulit. Maraming salamat. See ya.